nakakulong sila at halos yung iba nasunog na. Ganun yung naranasan ng iba dito sa What's up mga ear? First time ko dito sa loob ng Kappa Shrine at first time ko ring makita yung ilan sa mga historical things na nandito na matatagpuan sa shrine na to. Isa na dito yung tinatawag nilang Bataan Death March Boxcar. Ito palang boxcar na tinatawag nila Death March Boxcar. Ito pala yung pinagsakyan ng mga preso Amerikano at Filipino nung time ng Death March. Dito sila isinakay. After the Death March, which claimed many lives, Filipino and American prisoners of war, having walked 105 kilometers from Maribeles and Bataan under the intense of April heat. These boxcars and many like it, ito yung tinutukoy, yung boxcar na to, at ito siya ngayon sa harap ko, kitang kita, para siyang nasunog na malaking tren na kapart ng tren. Talaga namang napaka luma na niya, na-preserve yung boxcar na ito, at parang yung dating niya parang nasunog pa nga siya. Talagang makikita mo kung gaano ka vintage yung boxcar na to. Isa pa to sa mga nakaka-chill basahin itong info na to, dahil habang binabasa ko siya para akong nagbabasa ng horror story. Sabi dito, we marched to the San Fernando station where we were herded into crowded boxcars like cattle getting ready for slaughterhouse. Each boxcar could accommodate about 50 prisoners. Imagine, 50 prisoners ang pagkakasyahin nila sa isang boxcar na ito. Ayan, classroom nga lang, umabot ng 56 sikan na, pero ito isang boxcar, diba? And then sabi pa dito, the Japanese were loading up to 150 men into other boxcars. So yung iba boxcar 50, yung iba 150. Imagine kung gaano kasiksikan sila dun sa loob dito sa boxcar na to. We heard the POWs screaming. The other men were fighting and struggling to keep a foothold and stand upright. By the time the train left the San Fernando station, the platform of the boxcar was a sea of filth from this sentry patience. Habang binabasa yan, ang bigat sa pakiramdam. Imagine itong boxcar na to. Ito sila sa loob, mga inilagay. Grabe, no? Actually ngayong nakikita ko siya personal, parang ang bigat sa feeling. Imagine 108 kilometers yung nilalakad nga lang namin pag pumupunta kami sa sitio. Ang layo-layo namin. Pero imagine, di ba, abutin kami 2 oras sa lakad. Ilang kilometers yun? Siguro 6 to 10 kilometers. Pero imagine, 108 kilometers yung death march na naranasan nila. Unimaginable talaga. Dito sila nagsiksikan, dito sila halos mamatay na, kakasigaw, pero nakakulong sila at halos yung iba nasunog na. Ganun yung naranasan ng iba dito sa boxcar na to. Hindi natin alam kung nasa na iba, siguro tuluyan ng nasira or wala na talaga, pero merong natira na makikita natin ng personal pa dito sa Kapas National Shrine. Habang nag-i-stay ako dito at ine-explore ko personal yung boxcar, yung pakiramdam ko ang bigat na, parang
alam mo yun, siguro kung alam mo yung history ng boxcar na to sa harap mo at yung kwento sa likod nito, makakaramdam ka ng chills o parang nakakatakot yung ano niya, history niya. At ito siya sa harap mo ngayon na makikita mo yung presensya ng isang bagay talaga na pag merong malagim na nakaraan o nakakatakot na history, at ito yung isa sa mga makikita natin dito sa Capas National Shrine. Ay, grabe, iba yung feeling, parang nakakatakot pag na-imagine mo yung real life na nangyari dun sa binabasa kong information dun sa wall. Tapos tinitignan ko yung boxcar, grabe yung ini-imagine ko, nakakatakot na, pero what more yung totoo talagang nangyari. I can imagine that place, and talagang that is basta maganda rin yung mga ganito minsan, yung na-experience mo o napupuntahan natin yung mga historical places natin sa Pilipinas at yung mga naganap nung nakaraan na alaala na magbibigay sa atin ng impormasyon sa kung ano yung mga nangyari nung nakaraan.